Sulit pa ba ang Raider 150 Fi 2024? Bakit ko nasabing 8 out of 10 na lang itong Raider? Kahit alin sa Sniper o Raider ang bilhin ninyo, sulit na sulit yan mga boss. Tingnan nyo naman, Yamaha yan at saka Suzuki. Yan, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video mga boss, ang pag-uusapan natin, sulit pa ba ang Raider 150 Fi ngayong 2024? So umpisa na natin yung video guys. Tara, let's go! Hindi na umabot ng 200 guys. Napuno na. 3 liters, 178 pesos. So ayan guys, dito na tayo nakapagsimula ng vlog natin. So pag-uusapan natin ngayon mga boss kung sulit pa ba ang Raider 150 Fi ngayong 2024. Naisip ko tong topic na to mga boss kasi sobrang dami nagtatanong din sa akin kung kamusta ba yung pagbili ko ng Raider 150 Fi. So ang odo natin ngayon mga boss is 630 km. Siya nga pala guys, na-ride ko na to sa Mount Samat from Pampanga to Bataan yon mga boss. So masasabi ko dun guys, all goods naman, hindi naman ako nangawit. Tapos matitesting mo talaga mga boss ang Raider kapag long ride. Grabe, napakalakas ng speed niya. Lalo na guys kapag umu-overtake ka, talagang hindi ka bibitinin ng Raider. Ang medyo napansin ko lang mga boss, dahil di ba yung Mount Samat, paakyat yun, parang medyo nahirapan siya ng konti sa paakyat. Pero normal lang naman siguro yun, lalo na stock pa yung mga sprocket natin, di pa tayo nakapagpapalit. So siguro normal lang yun mga boss sa kahit anong motor, lalo na yung Mount Samat, mataas naman talaga eh. Ito na nga guys, sulit pa ba ang Raider 150 Fi 2024? Para sa akin to guys ha, para sa akin lang. So para sa akin mga boss, kung hindi ko siya i-compare sa ibang motor, para sa akin 10 out of 10 pa din ang Raider 150 Fi. Kasi guys, napaka solid, napakaganda niyang gamitin mga boss. Oo, nung una talagang nangawit ako nung first time ko siyang gamitin, pero ngayon medyo tumatagal na siya sa akin. Parang nasanay na ako. Parang habang tumatagal mga boss, mas lalo siyang sumasarap gamitin. Tapos yung speed, yung torque, napakalakas. At kahit declutch siya mga boss, kahit 1 down 5 up yung cambio niya, hindi siya mahirap gamitin. Pero kung i-compare natin siya mga boss sa ibang motor, like katulad nung NMAX V2, so doon ko siya na-compare mga boss kasi yun yung motor na meron pa ako. So bibigyan ko siya doon mga boss ng 8 out of 10. Bakit ko nasabing 8 out of 10 na lang itong Raider kumpara sa ibang motor? Unang-una guys, compartment. Wala siyang malaking compartment katulad ng mga bagong motor ngayon. Pangalawa, tank capacity. Yung tank capacity nito guys, nakita nyo naman kanina nagpagas tayo. 3 liters. Halos empty na yung fuel gauge natin kanina, pero 3 liters lang yung naidagdag niya. So ang tank capacity kasi guys netong Raider is 4 liters lang. So compare natin mga boss sa NMAX V2, so 7.1 tank capacity. So ganda talaga mga boss kapag malaki yung tank capacity ng motor mo, kasi syempre kapag naglo-long ride ka, hindi ka laging nagpapagas, so hindi ka pa hinto-hinto, di ba? So mas malayo yung mararating mga boss kapag malaki yung tank capacity ng motorcycle mo. Kaya ako nasabi mga boss na 8 out of 10 na lang ang Raider 150 Fi kung i-compare siya sa ibang bagong motor ngayon, kasi hindi siya komportable mga boss kapag may angkas ka. So kung pinangsusundo mo siya, pinangsiservice, di talaga siya komportable mga boss. Mahirapan ka kapag may angkas ka dito sa Raider. Pwede siguro kung ikaw lang ang gagamit,
yung hindi mo siya ginagamit pang service, pang sundo. So yun lang guys, no, masasabi ko base sa experience ko nga, kasi natry ko nang may angkas dito sa Raider guys, talagang nakakangawit talaga. At isa pa mga boss, wala siyang mga bagong features ngayon. Wala siyang ABS, wala siyang keyless. Alam mo yon, yung mga bagong motor ngayon, halos kumpleto na lahat. May charger. At yung Raider guys, magmula nung nilabas siya nung 2017, wala pa siyang binago mga boss. Ang nababago lang sa kanya every year is yung kulay niya. Decals, sticker, kulay ng mags, kulay ng fairings. So yun lang mga boss. Kaya nasabi kong 8 out of 10 ang Raider 150 Fi compare sa mga bagong motorcycle ngayon. Pero mga boss, kung titignan ko ang Raider as is, talagang sulit na sulit pa rin to mga boss para sa akin. 10 out of 10 siya. Kasi yung speed, yung tibay ng makina, yung forma, talagang napaka-solid ng Raider mga boss. Kaya ako nagawa itong topic na to guys, kung sulit pa ba ang Raider 150 ngayon 2024. Kasi napakadaming nagtatanong sa comment section mga boss, lalo na dun sa TikTok ko guys. So kung gusto nyo i-visit yung TikTok ko mga boss, search nyo lang ako si Boki. So makikita nyo doon mga boss yung ating NMAX V2 at itong ating Raider 150 Fi. Actually mga boss, sa totoo lang, makikita mo naman kung sulit ang isang motor, depende yan kung saan mo siya gagamitin. Example natin mga boss, itong Raider 150 Fi, kung gagamitin mo siya pang deliver, example, ang trabaho mo, food panda rider, grab driver, ano pa ba, Lalamove, yung mga kapatid nating riders, delivery riders. Kung Raider 150 Fi ang gagamitin nyo mga boss, medyo mahirapan kayo, hindi kayo magiging komportable. Base lang yan mga boss sa paggamit ko dito sa Raider. So kung ang gagamitin nyo pang deliver is NMAX, PCX, Honda Click, MIUI, yan mga boss, talagang magiging komportable kayo dyan. Kasi automatic, hindi kayo nagka-clutch, hindi kayo nagka-cambio. Mas mapapadali mga boss ang pagdi-deliver nyo kung komportable yung motor na gagamitin ninyo. So ako guys, kaya ako nasabing sulit pa din ang Raider 150 Fi, kasi depende rin sa kung bakit ko siya binili mga boss. Binili ko to mga boss kasi talagang gusto ko tong motor na to. So kunyari may lakad ako, magsusundo ako, yung isa kong motor ang gagamitin ko. O yun yung sinasabi ko guys, depende kung saan mo gagamitin ang motor para makita mong sulit siya. Kwento ko nga sa inyo guys di ba, nung unang labas nitong Raider, parang gusto ko na siya kagad ibalik sa kasa kasi nangawit talaga ako mga boss. Sabi ko parang hindi na para sa akin tong Raider. So yun, ginamit-gamit ko siya araw-araw hanggang sa ngayon guys. Nasanay na rin ako. Habang tumatagal, mas na-enjoy ko yung paggamit dito sa Raider. Tsaka nung nagamit ko siya sa Bataan mga boss, hindi naman ako nangawit. Tapos kahit yung mga kasama ko naka-automatic, Honda Click, NMAX, MIUI, Aerox. So all goods pa rin mga boss itong Raider. So medyo nahihirapan lang ako nung konti nung medyo paakit na sa Mount Samat, di ba? Mataas yung Mount Samat mga boss. So syempre nagka-clutch tayo, kumakambyo. So dun lang ako medyo nahihirapan mga boss. Pero overall, all goods itong Raider 150 Fi sa paglo-long ride mga boss, lalo na kung wala kang angkas. Kasi pag may angkas ka dito mga boss, talagang mangangawit ka. Lalo na yung motor na to guys, napakanipis. Pati yung upuan niya, napakanipis mga boss. Pati yung back ride mo, panigurado mga ngawit sa motor na to, lalo na kapag long ride. At isa ba mga boss, kung ang Raider na to gagamitin mo siya sa pamamalengke, medyo mahirapan ka guys. Wala siyang compartment, wala kang mailalagay dito. So mas mabuti pa kapag ka namamalengke ka, ibang motor na lang yung gamitin nyo mga boss. So yun guys nasagot ko na kung sulit nga ba ang Raider 150 Fi. Base lang yun mga boss sa paggamit ko dito sa Raider. So yung mga sinabi ko mga boss, personal na opinion ko yon. Kung gusto nyo mag Raider guys, sasabihin ko sa inyo, sulit na sulit talaga mga boss. Pero bago kayo bumili, tignan nyo na lang mga boss kung saan nyo siya gagamitin. Depende kung saan nyo siya gagamitin para makita nyo kung sulit nga ba ang isang motor na bibilin ninyo. Pero sa traffic guys, tignan nyo no, napakadali niyang isingit. Yan ang kagandahan sa Raider mga boss, magaan, tapos abot na abot mo pa. Kahit yung height mo 5'4", 5'5", pwedeng pwede mga boss, all goods. Tsaka sa speed, malayo kang maiwan dito guys, napakalakas. Hindi ko na alam guys kung anong lugar na to. Saan na ba ako? Wait lang guys
Hindi ko kasi alam, mabalakat na yata to eh. Hindi ko kasi kabisado to mga boss. So basta nagmotor lang ako. Medyo napasarap yung pagmumotor natin guys. Hindi ko na alam kung nasa na tayo. Bah, mali yata, dapat pala kumanan ako dun. Balik tayo mga boss. Balik ako, babalik. At kadalasan mga boss, naiko-compare talaga ang Raider sa Sniper 155. At lalo na ngayon, merong bagong labas ang Honda Winner X. So silang tatlo mga boss ang naipagko-compare ng mga tao. Lalo na sa TikTok guys, grabe, solid. Ang dami nagko-comment na mga naka-Raider at mga naka-Sniper. So check nyo yung TikTok ko mga boss. Maraming usapin doon tungkol sa Raider 150 Fi at Sniper 155. Pero para sa akin mga boss, kahit alin sa Sniper o Raider ang bilhin ninyo, sulit na sulit yan mga boss. Tingnan nyo naman, Yamaha yan tsaka Suzuki. Nasa sa inyo na lang mga boss kung paano nyo siya gagamitin, kung saan nyo siya gagamitin, at kung paano nyo siya aalagaan. Ganun ang motor mga boss, kapag ka inaalagaan mo, mas magandang performance ang ibibigay niya sa'yo. Pero kung yung ginagawa mo sa motor mo, basta gamit ka lang ng gamit, bira ka ng bira, tapos di mo nililinisan, di mo chine-change oil, syempre kaagad masira yan. Kung gusto mong maging maganda yung performance ng motor mo, maging maayos ka din sa paggamit, di ba? Kaya wag na nating ipagkukumpara ang Raider tsaka Sniper. Kahit alin dyan sa dalawang yan mga boss, sulit na sulit yan. Ako kung marami lang akong pera, bibili na rin ako ng Sniper eh. Kasi napakaganda rin talaga mga boss ng Sniper. Kaya lang ngayon, wala pa tayong pambili. Saka na lang mga boss kapag kaya na natin, di ba? So yun guys sana nasagot ko yung katanungan ng marami dyan na kung sulit pa ba ang Raider. Kung gusto nyo bumili ng Raider, sige lang, napaka all goods. Yung pera mo sulit na sulit dito, hindi ka magsisisi. Kaya lang bago ka bumili, ang payo ko sa inyo, tignan nyo muna mga boss kung saan nyo siya gagamitin. So yun guys, maraming salamat sa katanungan ninyo Pero bago natin tapusin tong video natin mga boss, samahan nyo muna ako. Maglibot-libot muna tayo dito guys, habang nira-ride ko itong Raider. Kasi namiss ko magmotor mga boss eh. Ilang araw din kasing nag-uulan, hindi makalabas, hindi makapagmotor. So ngayon, kahit pa paano, hindi maulan. Pero malapit nang umulan, no? Medyo madilim na yung langit. Iniisip ko nga kung hindi kaya ako mahuli sa Clark kapag pumasok akong nakamotor doon tapos naka-short lang. Alam baka mahuli ako guys. Huwag na lang siguro. Ikot na lang tayo dito. Dito tayo guys sa Mabalacat. Mabalacat. Sarap magmotor mga boss kapag kaganyan yung panahon, yung medyo paulan na. At napansin ko mga boss dito sa Raider, habang tumatagal siya sa akin, habang dumadami yung kanyang odometer, mas lalong nagiging smooth yung andar niya mga boss. Mas lalong nagiging smooth yung paggamit ko sa kanya. Ang ganda ng ni bossing ng Muse 40, naka Hylos mags na kulay blue. Comment kayo mga boss kung anong magandang mags na ilagay dito sa ating Raider 150. Ang pinag-iisipan kong ilagay mga boss, Hylos mags o kaya naman RB5. So hanggang ngayon di pa ako nakakapag-decide Kuha tayo ng idea sa mga comment ninyo. Maraming salamat guys. Ang kagandahan sa Sniper mga boss, napakalaki ng gulong niya sa likod. So ayun guys, andito na tayo sa Mountain View. So napakadaming shop dito mga boss. Kaya kung naghahanap kayo ng mga motorcycle parts, yan guys napakadaming shop dito guys. Dikit-dikit yung mga shop. Kaya kung naghahanap kayo ng mga motorcycle parts mga boss, lalo na kung malapit lang kayo dito sa Pampanga, pwede nyo i-consider to mga boss, yung mga shop dito. Napakadami. Kompleto yung mga parts na hinahanap nyo dito guys. Napakadami dito mga boss. Minsan dito kami bumibili talaga kasi dikit-dikit yung mga shop dito guys. Kaya kunyari wala sa isang shop, pwede kang lumipat kagad sa susunod na shop. So yun lang guys maraming salamat sa panonood nyo. Sana nasagot ko yung katanungan mga boss, kung sulit pa ba
ang Raider 150 Fi ngayong 2024. So yung narinig nyo kanina mga boss, yung mga sinabi ko, base yun sa experience ko sa pagiging owner ng Raider 150 Fi. So maraming salamat guys sa panonood ninyo. So please like, share, subscribe mga boss dito sa ating YouTube channel. Kita-kita na lang tayo mga boss sa susunod natin na video. Maraming salamat.